Hello. Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay? So, for today, itutuloy po natin yung binigay sa atin ng Lord na series about discipleship. Yung tungkol po sa mga disciples ng ating Panginoong Jesus. Meron po ba ditong may kasamang pamilya? Anak, asawa, yan, kapatid, yan. So, masarap po, diba, na magkakasama tayo na sumasamba sa Panginoon, magsama-sama tayo na nag-grow sa, ano tawag dito, sa karunungan, growing in the knowledge and wisdom of our Lord. So, tungkol po dito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Meron po ba kayong kilala na magkapatid sa Old Testament? Jacob and Esau. Sino pa po? Po? Moses, Aaron, and Miriam. Sino pa po? Cain at Abel, di ba? Sino pa? Okay, so marami po, many to mention. How about sa New Testament? May mga kilala po ba tayong magkakapatid doon na tagasunod ng ating Panginoon? Sino po? Kagabi yung mga kabataan, pinag-aralan po yun. May naalala ba kayo, mga juniors? Sino yung magkapatid na pinag-aralan kagabi? Okay, very good. Sino pa po? Sino yung kagabi? Wala na, Mary, Martha, and Lazarus, di ba? Sino pa? Yung kagabi lang. Nakalimutan na nila. Si Simon Pedro at saka sino yung kapatid niya? Si Andres or si Andrew. Pero ngayong umaga, tama po, ang pag-uusapan po natin ay magkapatid rin. Si Santiago po at si Juan. Si James and John. But before that, meron po tayong kasama ngayon, mag-ina po, si Jazel and MJ. Okay? So, salamat po sa Panginoon at nakasama namin kayong ngayong umaga na to. At alam po namin na hindi po, sabi nga hindi aksidente pagpunta niyo dito, may plano po ang Diyos para sa ating lahat ngayong umaga. So, ang title po natin today is Jesus' Disciples, Close Brothers, Closest Friends. Siguro po close itong magkapatid na to. Kung bakit lagi silang magkasama. Di ba kadalasan po, kapag yung magkapatid close na close, marami silang something in common, di ba po? Sige nga po, basahin po natin yung ating verse for today na matatagpuan po sa Luke 9:51 to 56. Sabahan niyo po ako. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit? Upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Pinagagalit din pala si Lord, no, sa mga alagad niya. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa ibang nayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, isa na naman pong araw upang sama-sama ka po naming itaas, luwalhatiin, sambahin, bigyan ng parangal. Panginoon, nang dalangin po namin sa iyo, nawa ay nasumpungan mo po ang bawat isa sa amin dito na mayroong malinis na puso. Lord, kung meron ka pong nasumpungan na kasalanan na nagawa ng bawat isa, nasabi, naisip, patawarin mo po kami, Panginoon.
At hayaan mo po na ang Espiritu mo ang siyang patuloy na magbago sa bawat isa sa amin. Change us, Lord, from glory to glory. Yan po yung inaasam ng puso namin upang maluwalhati ka sa aming mga buhay. At Lord, let your Holy Spirit move in our midst. Wag po yung puso ko, wag yung aking isipan ang makita, kundi ikaw, ang salita mo, ikaw ang maitaas, at yung nais mo para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Okay. So, may dalawa pa palang magkapatid na alagad ang Panginoon. Sino nga po ito? Si James and John or si Santiago. Kasi ang layo naman kasi nung James. May nakita nga ako iba yung James daw sa Tagalog, Jaime. Yung iba ginagamit na Jaime yung James, diba? Pero sa Bible, ginamit po itong Santiago. Then John, syempre, Juan. Okay. Sino po ba itong magkapatid na to? Sino po ba itong sina James and John? So, according po sa Matthew 4:21 to 22, kung meron po kayong Bible, makibukas po kayo sa akin. Matthew 4:21 to 22. Sabi po dito, at paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuman ng kanilang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. So, ano raw po si Santiago at si Juan? Sila po ay mga mangingisda. Okay. So siguro dati no, sa sobrang kasimplehan ng buhay, hindi lahat ng tao afford na makapag-aral o mapag-aral yung mga anak nila. Siyempre, yung mga may sasakahin, magsasaka na lang sila. Di siyempre, ang ano nila is makabubuhay naman sila eh, 'di ba? May hanap buhay sila, magsaka or mangingisda kasi surrounded po sila ng tubig. Kaya talagang karamihan po sa kanila ay mga mangingisda rin. Okay. Si James po, tinatawag na James the Greater kasi meron pa pong isang Santiago. Then si John naman po, ito rin po yung kilalang-kilala natin na si John the Beloved, di ba? Mamaya makikita po natin. Ako kasi nagtataka ko, bakit John the Beloved? Bakit siya lang ba mahal ni Lord? Di ba? Bakit John the Beloved? Okay, so magkapatid si James, si John. Siguro, ano kaya yung something in common ni James at saka ni John? Pareho sila ng trabaho, di ba? Pareho silang mangingisda. So ano pa kaya, no? May mga iba pa kaya silang mga pagkakatulad. Okay, ang nanay po nila, kilala po ba natin yung nanay nila? Si Aling Salome. Si Aling Salome po. Sino ba tong si Salome? Sa Matthew 4:20. Tingnan nga po natin. Hindi. Sa Mark 15. Punta po tayo sa Mark. Makibukas po kayo sa akin sa Marcos 15, verse 40. Maganda po talaga, nagbubuklat po tayo ng Bible. Actually, itong Bible na nakuha ko, English po pala. So, sa cellphone na lang po tayo kumuha. Mark 15, verse 40. Sino ba si Salome? At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo na sa mga yaoy na nga roon, kapwa sina Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at bata at ni Jose at si Salome. So meron pa pong ibang verses. Sa Mark 16, 1-8 naman, makikita uli natin yung pangalan dito ni Salome. At nang makaraan ang Sabat, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. So ano po
by those two verses, ano po mahihinuha natin? Sino ba si Salome? Unbeliever ba si Salome? Isa lang ba siya doon sa mga kapitbahay nila na nakikiusyoso? Gaano kalapit si Salome sa Panginoon? 'Di ba? So ito, kung maalala nyo, meron pa pong isang babae na lumapit sa Panginoon. Sabi niya, Lord, pag naghari ka, pwede po ba yung mga anak ko, yung isa sa kanan mo, yung isa sa kaliwa mo? Di ba? Di ba merong ganon sa mga kaharian, merong yung king, tapos may mga kanang kamay, mga ganyan, di ba? So itong nanay na to, sabi niya, Lord, pag naman naghahari ka na, yung anak ko, lagay mo sa left mo, tsaka sa right mo. Sabi ni Lord, hindi mo alam kung ano yung hinihiling mo. Diba? So, yung nanay po nila ay si Salome. Gaano kalapit si Salome sa Panginoon? Noon pong ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesus, isa po siya doon sa mga babae na matapang na naruroon sa malapit doon. Samantalang yung iba pong alagad ng ating Panginoong Jesus ay nagsisipagtago dahil sa takot na sila rin ay hulihin, sila rin siguro ay ipako, nagsipagtago sila. Pero ito pong ina nila Juan at Santiago na si Salome, nandun po. At nung doon sa binasa natin sa chapter 16 verse 1, isa rin po siya doon sa mga babae na pupunta doon sa pinaglibingan ng ating Panginoon para saan? Kasi di ba po that time, wala pang mga embalsamo. Kaya ang ginagawa po nila, nagdadala sila ng pabango at nilalagyan po nila ng pabango yung patay. Ganon. So, gaano kalapit si Salome sa ating Panginoon, di ba? So, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, maaaring sila itong family ni Zebedee is katulad ng mga pamilya rin natin. 'Di ba? Doon walang sinabing masyado about doon kay Mr. Zebedee, kay Mang Zebedeo, kung siya ay sumasama habang naglalakad ng Panginoon. Pero makikita natin yung mga anak niya at yung asawa niya talagang laging malapit kung nasaan si Lord. 'Di ba? So, yun po yung nanay nila, si Salome. Isa po siyang tagasunod ng ating Panginoon. Okay, malinaw po ba? Kasi hindi naman sila lalapit ng gano'n kung wala po silang connection sa Panginoon, di ba? Okay. Then, last, sino po ba yung tatay nila? Si Zebedeo or si Zebedee, si Mr. Zebedee. Ano kaya si Zebedee? So si Zebedee po ay isang successful na fisherman. Paano po natin nasabi na successful si Zebedeo? According po sa mga historian, sila po ay may pag-aari na bangka. At dun sa binasa natin kanina, meron, aside dun sa dalawang magkapatid, meron pa po silang mga tauhan. 'Di ba? Kaya po, kung babasahin po natin yung Mark 3 verse 17, tingnan po natin yung Mark 3 verse 17. Mas maganda po kung sasabayan niyo po ako sa pagbabasa. Okay, later na pala tong Mark 4:17. Okay. Nung tinawag sila ng si Santiago at si Juan ng ating Panginoon, nag-aayos daw po sila nung kanilang mga lambat eh. Andun din marahil yung tatay nila at saka yung ibang mga tauhan nila. Tapos marahil dumating si Lord at sinabi, Santiago, Juan, sumunod kayo sa akin. Without any hesitation. Kung ibang ama yun na walang pagkakilala kay Lord, baka sinabi, saan kayo pupunta? Di ba ganun ba kadali na i-let go mo yung mga anak mo na, syempre, nung nagkaanak sila na lalaki, siguro, kahit sino naman dito na tatay, ang gusto anak na lalaki, di ba? Bakit? Para saan? Hindi lang naman sa apelyido siguro, di ba? Hindi para saan pa. Pagdating ng panahon at matanda na ako, at least merong aagapay sa akin, di ba? Merong tutulong sa akin. Pag medyo mahina na ako, sila na yung magtatrabaho, magtataguyod ng pamilya, di ba? Pero at that time, si Zebedee, wala pong sinabi na nasulat na nag-hesitate siya na,
O, saan naman kayo pupunta? Ganyan. So, accordingly, sa mga Bible scholar, pinag-iisipan po nila to na maaaring si Zebedee, buong pamilya nila, naririnig na nila si Jesus. Kilala na rin nila si Jesus, yung nanay nga, di ba, laging kasama. And even sa Book of Acts, magkakasama pa rin po sila. Ganon sila kalapit sa Lord. So maaaring nung tinawag ng Panginoon yung kanyang mga anak, si Tatay Zebedeo ay buong puso na pinagkaloob sa Lord yung kanyang anak. Yung kanyang mga anak. 'Di ba? Kung ikaw yung tatay na breadwinner at malalaki na yung mga anak mo, isipin mo, makakatulong na sa akin yung anak ko. Pero sa case po ni Mang Zebedee, hindi niya na iniisip yun. Hindi na siya nag-expect nun. Kundi, kung yung mga anak niya nagsaserve sa Lord, yun din marahil yung way niya of serving the Lord. To provide for the family para yung mga anak niya patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So kung meron po diyang mga anak, yung mga anak niyo gustong magpastor, gusto mapagamit sa Panginoon, gayahin po natin si Mr. Zebedee, si Tatay Zebedee, na hinayaan yung kaniyang mga anak na sumunod at maglingkod sa Panginoon. And dahil po, ganyan po yung ni Tatay Zebedee, palakpakan naman po natin yung mga tatay natin na nandito ngayong umaga na to. Happy Father's Day po. Diba? Happy Father's Day po sa lahat. Okay? So, kilala na po natin ang pamilya ni Juan at ni Santiago, si Nanay Salome at si Tatay Zebedee. Ngayon, ganun pala ka-close itong si Santiago tsaka si Juan. Kaya nung 1+1 agad ang tawag ni Lord. O, Santiago, Juan, sumunod kayo sa akin, di ba? So, marami silang something in common. They are close brothers. Pero, nung sila po ay naging tagasunod na ng Panginoon, ano naman po yung nangyari? Ano naman kaya po yung standing nila? So ito pong si Juan at si Santiago ay nasa inner circle. Ano po ibig sabihin ng inner circle? Nasa core. Kumbaga hindi naman siguro sila yung paborito. Maaaring sila yung laging nandoon kung saan man pumunta ang Panginoon, lagi silang kasunod. Kung ano man yung gustong ituro ni Lord, laging nandun sila to follow. Kasi disipulo nga sila, di ba? As disciple, tayo ay mga estudyante. At yung teacher nila, yung rabbi, yun nga po pala, isa pa po. At that time, hindi nga po masyado pa yung mga pag-aaral, di ba? Kaya po yung mga magulang at that time, proud po sila kapag yung anak nila is nasama sa mga rabbi. Kasi yung mga rabbi, matatalinong tao po. Or may pinag-aralan. Siguro nakita ni Mr. Zebedee na yung mga anak niya, rabbi, kasama siya ni Rabbi Jesus. Rabbi din, di ba? Guro din po kung tawagin ng ating Panginoong Jesus. So, lagi siya po, kasama siya doon sa inner circle ng disipulo ng ating mga Panginoon. Makita po natin sa Mark 5:37, Matthew 17 verse 1, Mark 13 verse 3, Mark 14:33. Dito po sa Mark 9 verse 2, pag binasa po natin to, ito po yung pumunta sila sa bundok, maalala nyo po. Tapos, tingnan po natin yung Mark 9 verse 2. Ito po yung at pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at sila'y nagbagong anyo sa harap nila. Yun po yung nag-transfiguration ang ating Panginoon. Na-witness po nila yan na nakita nila si Jesus na sobrang nagniningning at nakita rin po nila si Elias at saka si Moses. Ganun pala, no? Kapag sobrang close ka sa Panginoon, maraming mga bagay na ipapahayag sa atin ang Panginoon. 'Di ba?
ito po yung mga na-miss nung ibang mga alagad ng Panginoon na hindi po laging kasama o hindi laging sumusunod kay Lord. Hindi naman natin sila ginajudge. Malay naman natin, inutusan sila ng Lord, di ba? Okay. Pero itong magkapatid na to, na-witness po nila yung transfiguration ni Jesus. Then sa Luke 8 verse 51, ito naman po yung namatay na po yung anak na dalaga ni Jairus, kung maalala po natin. Na-witness din po nila kung paano po mabuhay mula sa kamatayan yung anak ni Jairus na yon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Then Luke 9, tingnan po natin tong Luke 9. Luke 9 verse 54. Okay. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Okay. Kasi, bago po mag-ascend sa heaven ang ating Panginoong Jesus, may kumbaga siguro parang mag-get together sila, no? Pinapunta niya yung mga alagad niya somewhere sa Samaria para magkaroon sila siguro magpapabook sila ng isang room para sa kanilang lahat. Kaso pagdating po doon, makikita ba yung verse na yan? Sa verse 53, nakita na nila na, sige nga, ayaw. Okay. Sabi sa verse 52, at nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha at nagsiyaon sila at nagsipasok sa isang nayo ng mga Samaritano upang sila'y ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap. Wala pong tumanggap kay Lord. Nung baby siya, nung ipapanganak pa lang siya, walang tumanggap. Tapos eto ngayon, wala na naman tumanggap sa kanya. So ano naman po, to the rescue ang John at si Santiago. Sabi nila, Lord, ano ba? Gusto mo paulanan na natin ng apo yan? Ayaw kanilang patuloyin? Ayaw nila tayong bigyan ng room? So ano yung binasa natin kanina? Sabi ni Lord, pinagalitan sila ng Lord. Sabi, hindi pumunta dito si Lord ang Panginoon para ganyan. 'Di ba? So, kaya po, binansagan silang, ano ba to? Hindi ko talaga Bonerges daw po yan eh. Pinangalanan po silang Bonerges. Iba-iba po yung nakita ko sa internet na tawag doon eh. Basta ang ibig sabihin daw po doon, sons of thunder or anak ng kulog. Siguro every time na gaganon sila, sinasabihan sila ni Lord, oh yan, anak ng kulog. Gusto mo agad nagagalit ka. Parang kumukulog, agad-agad. Gusto mo magpaulan ng apoy. Kaya siguro natawag sila na Bonerges. Okay. So makikita po natin yan sa Mark 3:17. Ang magkapatid na sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo, sila'y tinawag niyang Bonerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. So, di ba minsan kapag masyado kayong close, magkakaroon na kayo ng mga biruan or tawagan na kayo-kayo lang yung nagkakaintindihan. Siguro sa circle nila, pag Bonerges ka, anak ka ng kulog, ganyan ka na naman, nagagalit ka na naman agad-agad, pabigla-bigla na naman gusto mong gawin yung mga ganyang gawain. Diba? Bonerges. May mga ganun po ba sa atin? Yung kapag napoprovoke ka na, naku, nakita ko na naman, meron na namang inilagay dito na ganito kanina kasi si Brother Nelson may nakita sa labas. Sabi niya, walang makakapag-park dito kasi tingnan mo yung ginawa. Something like that. Pero kung Bonerges ka, Lord, gusto mo paulatan na natin na apoy ito. Diba? Pero tingnan po natin, kung sa buhay po ni Santiago at saka ni Juan, nanatili po silang Bonerges or anak ng kulog. Okay. Ano po ang meron kay Santiago at kay Juan? Okay. So, si James, sa Mark 3:17, makikita po natin dito yung passion, yung enthusiasm to fulfill a goal. Gusto nila, kailangan kasi nilang magkaroon ng isang lugar na kung saan sila
makakapag bonding bago man lang umakyat sa langit si Lord. Pero hindi sila walang nagpatuloy sa kanila. Sa ano niya, parang paulanan na nga natin ng kulog ng apoy itong mga tao na to. Ayaw tayong bigyan ng space. 'Di ba? Ganon po ka-passionate, ganon po ka-enthusiasm si James. Simula po nang tinawag siya ng Lord. At alam niyo po ba, sa sobrang enthusiasm at passion ni James, isa po siya sa unang alagad na naging martir. Makikita po natin to sa Acts 2. Okay, makikita po natin. Acts 12 verse 2. Makikita po natin yan. Kasi nakilala po ni Herod etong si Santiago at galit na galit siya. Kasi masyado pong yung pagnanais ni Santiago na yung salita ng Diyos, kahit saan siya mapunta, walang makakapigil sa kanya para magsalita. Ganon po si Santiago. Passionate and full of enthusiasm. Okay. Sino naman po si John? Si John po, ang characteristics niya is gentle and caring. Makikita po natin to sa John 19:26 to 27. Sige nga po, tingnan po natin yung John 19. Ba't nasabi na caring si John? John 19:26 to 27. Bago po mamatay ang ating Panginoong Jesus, kinausap niya si Pedro. Ano ang bili niya kay Pedro? May nakakaalala po. 3 beses inulit-ulit niya yan. Mahal mo baga ako? Di ba? 3 beses tinatanong siya. Sabi, pakainin mo ang aking mga tupa. Kay John, ano po ang binili niya kay John? Tingnan po natin sa verse 26. Ito po yung nakapako na ang ating Panginoon sa krus. Sabi niya, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. May mga iba namang anak si Mary bukod kay Jesus, di ba? Bakit hindi niya dun sa mga yon binilin yung nanay niya? Bakit kay John? Di ba? Alagaan mo yung nanay ko. And according po sa tradition ng mga Hudyo, talaga raw pong hindi iniwanan na ni John, si Mary, hanggang sa nang mamatay po sa Ephesus. So, ganun po ka-gentle, ganun po ka-caring, ka-mapag-alaga si John. Siguro, yun yung nakita ni Jesus. Kaya siya tinatawag na John the Beloved. Kasi siguro kung gaano yung ginagawa ni John na pag-aalaga, pag-aasikaso sa Panginoong Jesus, nakita ni Lord yan. Kaya, nung time na yon na siya ay mamamatay na sa krus, ibinili niya talaga yung nanay niya kay John. Dahil alam niya na hindi mapapahamak, hindi pababayaan ni John yung kanyang nanay. Ganon po kalaki yung tiwala ni John, ni Lord kay John. Sa atin po kaya, pinagtitiwalaan din kaya tayo ni Lord ng ganon? Na, kumbaga itong anak ko na to, si Nelson, ganito to. Diba? Si Evelyn, ganito to. Paano tayo pagtitiwalaan ng ating Panginoon? Okay. Next. So, kung si James po ay namatay as a martyr, una po namatay as a martyr, okay, tingnan po natin. Historians believe that the death of James occurred approximately 14 years after na umakyat po si Jesus sa langit. After 14 years, eto naman po, namatay daw po si James.
Some believe that Herod killed James because he was recognized as a leader. Naging leader po siya sa Christian community. This indicates that because he let God direct his life, he turned his life, although relatively short, into a wonderful and powerful instrument God could use. James, along with the others, began at Pentecost to proclaim Christ to all with whom he came into contact. Ganun po kasidhi yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, 14 years after si Jesus, siya po ay na-martyr. Pinatay po siya. Pinapatay po siya ni King Herod. Samantala, si John naman po, di ba halos lahat po yung mga disipulo ng Panginoon, martyred po sila eh. Meron pong pinatay ng nakapako na pabaliktad, merong inihulog sa kumukulong langis, at kung ano-ano pa, di ba? Iba-iba, grabe po yung mga brutal, yung kamatayan ng ibang mga alagad. Pero kay John, ano po, na-martyr din po ba si John? Si Juan lang po yung isang alagad na hindi po naging martyr. Siya po yung tumanda among the mga alagad ng ating Panginoon. Siya po yung tumanda at siya po pinatapon sa island of Patmos, kung saan naisulat po niya yung Book of Revelation. Andun po nakita niya yung mga pangitain ng mga magaganap sa mga huling araw. So kung may nakabasa na po dito ng Book of Revelation, si John po yung nakakita noon at sinulat po niya. Then si John lang po yung alagad na namatay sa katandaan. Okay, sige. Okay. So, what happened to both of them? In contrast to sons of thunder, no love for other. Nung kasing naging Boanerges sila, parang wala silang pakialam, basta maibigay ko lang yung gusto ng Lord ko, wala akong pakialam sa ibang mga tao, paulat na ng patayin na yung mga yan, kumbaga parang gano'n na. Paulanan na lang ng mga apo yung mga tao. Parang wala silang, tawag dito, wala silang pag-ibig sa ibang tao. Pero, nung sila po ay patuloy na lumalakad ng kasama ang Panginoong Jesus, he became the disciple whom Jesus loved. Napalitan po yung sobrang taas na, Lord, gusto mo ganito. Parang ang taas-taas ang tingin nila kasi siyempre kasama nila lagi si Jesus. Parang ang taas-taas nila. Bibigyan kami ng kapangyarihan ni Lord. Kakayanin namin yan dahil siya. Diba? Nakita nila kung paano magpagaling ang Panginoon, kung paano gumawa ng mga himala ang ating Panginoon. Siguro iniisip nila, ganun din kami. We have that same power ng Panginoon. So ang taas ang tingin nila sa sarili nila. Kaya kung ano yung maisipan nila, gusto nila gawin agad, magpababa ng apoy. Walang pag-ibig. Pero habang lumalakad sila kasama ng ating Panginoon, na-develop po sa Kanya yung humility, pagpapakumbaba, pag-ibig. Humility in the sense na doon po sa Kanyang mga sunulat, hindi niya masasabi doon na, at si Juan ay ganito, ganyan. Ito ang ginawa ni Juan, kasama ni Lord si Juan. Hindi po ganun. Ang sinasabi po niya, at yung alagad na iniibig ng Panginoon, at yung alagad na minamahal ng Panginoon, na nagtuturo sa Kanya. Iniisip ko, sabi ko, grabe naman to. Bakit niya sinasabi yung sarili niya na siya lang ba yung love ni Lord? Bakit sa mga alagad, siya lang ba yung love? Ang nakita ko po dito, nakita niya na I am nothing. Wala ako eh. Pero minahal niya ako, kaya ako nandito. Minahal niya ako, kaya kasama niya ako. Tayo. Minahal niya tayo. Kaya tayo magkakasama ngayon. Minahal niya tayo, kaya pagdating ng panahon, makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin yung Diyos na nagmahal sa atin. Parang sa Kanya, I am not worthy na sabihin ko yung pangalan ko na kasama nung pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ako worthy. Kaya lagi ang sinasabi niya, at yung alagad na minamahal ng Panginoon. Ngayon ko lang naintindihan, kaya pala tinawag siya na John the Beloved.
ganun yung ano niya sa sarili, ganun ka-humble yung salita niya. At maaari din naman talaga na ganun din siya ka-close sa Panginoon, na talagang lahat ng kailangan, lahat ng gusto ipagawa ng Lord sa kanya, talagang binibigay niya sa kanya. At doon nga raw po sa, ano yun, yung drawing po ni Leonardo da Vinci, siya raw po yung nakahilig na ganun kay Jesus sa Last Supper. Okay? Kasi siya nga po yung John the Beloved. So, he taught us the kind of love Jesus wants us to demonstrate. He noted in his gospel about humility. Ano-ano po yung mga libro na sinulat ni John? Siyempre, Book of John, the Gospel of John. Ano pa po? 1st, 2nd, 3rd John, and Revelation. Doon po sa mga aklat na yon, 80 times po niya sinabi ang salitang pag-ibig. So yung dati na magagalitin, yung dati na pabigla-bigla, yung dati na walang pag-ibig sa ibang tao, ngayon, naging punong-puno ng pag-ibig. Yun po yung ginawa ng Diyos sa buhay po ni Juan. May pagbabago po? May nabago po ba sa buhay ni Juan at saka sa buhay ni Santiago? Tanungin mo nga yung sarili mo, may nabago na ba sa akin? May binago na ba ang Diyos sa buhay ko? O ganito pa rin ako, or mas lalo pa ako naging worse? Diba? Sabi natin, lumalakad tayo ngayon in discipleship. Ano na natututuhan natin kay Lord? Maging mataas? Humility. Love. Ilan lang po yan sa natutuhan ng magkapatid na Santiago at Juan. Na sana ay makita rin po sa bawat isa. Hindi yung, kailangan may balanse ang truth and love. Marami raw pong mga Kristiyano ngayon, gusto ko mag-aral ng Bible School, gusto ko mag-aral, lahat na lang ng nasa internet, pinag-aaralan, binabasa, whatever, lahat na lang. At kaya niya debate. Pero, wala namang pag-ibig. Meron naman daw po mga church, puro pag-ibig na lang. Bible study tayo, mag-cell group tayo, mag-fellowship tayo. Pero, sobrang babaw naman. Hindi na sila nagbibigay ng time para alamin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. So, kailangan daw po, balance. Balanse ang truth and balanse ang pag-ibig. Kasi, kapag ang main focus po natin ay ang pag-aaral, salita ng Diyos lang lagi. As in, parang, hindi po mali. Pero kung wala naman pong nababago sa atin, tumataas pa yung pride natin, ilang beses ko na nabasa ang Bible. Kung wala naman nabago sa buhay natin, 'di ba? Nakikita ng Diyos yung puso natin. Okay? So kailangan daw po, as a church tayo, may nababago. Kasi ang tao po, yung mga alagad ng Panginoon, habang laging lumalapit sa Kanya, mas lalo pong binabago ng Diyos. Gaano na po ba tayo kalapit ngayon kay Lord? Nababago pa po ba tayo? Sana for good, no? Hindi for the worse. Ay. And dahil nga po sa John, si Juan po ang sumulat nung John, ito po yung mga bagay na itinuturo sa atin ni John na natutuhan niya sa ating Panginoong Jesus. Sa John 1, hindi po maipagkakaila, nakilala niya na ang Panginoong Jesus, siya yung salita, di ba? Sige nga po, meron po ba nakakaalam nung John 1:1? Kahit sa English. Nang pasimula ay, salita. At ang salita ay kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So yan po yung unang-unang natutuhan ni John.
sinabi niya, John 1 verse 1, sabi niya, ang salita, si Jesus, sabi niya yung salita, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Yan po yung katotohanan ng isa na unang-una talaga ipinagsisigawan ni John. Among doon sa mga tao na nagsasabi na si Jesus ay tao lang. Diba? At pag binasa pa natin yung buong verse 1 na yun, ipapakita ni John kung bakit niya nasabi yun. And may mga metaphor din po siyang sinabi. Ito po yung tinatawag na the 7 I am metaphors na matatagpuan po natin sa mga sinulat po ni John. Pag sinabing metaphor, ito po ay pagtutulad. Okay? So, sana dito sa metaphor na to na makikita natin, mas maintindihan natin, mas makilala rin natin ang Panginoon. Katulad po nung pagkilala ni John sa Kanya. Okay? John 6:35, sabi doon, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay, 'di ba? Nung sinabi po ito ng Panginoon dun sa John 6, okay, again, kung meron po kayong Bible, kasi maganda po talaga kung binabasa natin. 48-51, sabi dito, ako ang tinapay ng kabuhayan, nagsisikay ng inyong mga magulang ng manas ay ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang taong makakain ay wag nang mamatay. Parang binigyan niya example kasi yung dati sa, 'di ba, nangyari po doon sa mga Israelita nung naalala niyo yung 40 years po sila na palakad-lakad doon sa wilderness, pinaulanan sila ng mana, yung tinapay para kakainin nila. Pero yung mana na yun, kailangan ang kukunin mo lang yung para kakainin mo ngayon kasi bukas hindi mo na siya makakain. Ano na siya, panis na siya bukas. Pero sinabi ni John, ito yung sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Kung sino man yung magte-take nitong tinapay na to, kailanman hindi na magugutom. 'Di ba? So, sinabi po ito nung magpakain po siya ng 5,000 na tao. I am the bread of life. Okay, next. Sa John 8, puro sa book of John po ito. John 8, verse 12. Ano naman po yung sinabi sa John 8:12? Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. I am the light of the world. Kung siya yung ilaw at lumalakad tayo dun sa ilaw niya, madadapa ba tayo? Magkakamali ba tayo ng gagawin? Nakaguide yung ilaw na to. Kung hindi tayo aalis dito sa ilaw na to. Pero bakit maraming mga tao or even mga Kristiyano madalas nawawala sa ilaw? 'Di ba? Okay, so I am the light of the world. Sinabi naman po niya ito nung meron po siyang isang lalaki na bulag na magkakaroon ng, ano tawag to? Makakakita. Okay, I am the light of the world. I am the door. John 10:7-9. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. So, kung ito, meron tayong pintuan dito, saan ka dadaan? Sa bintana ka ba dadaan? O sa bubong ka ba dadaan? Sa pintuan. Siya yung door. Walang ibang pwedeng daanan. Kasi kapag hindi ka sa door dumaan, magnanakaw ka, baka magka-climb ka doon sa taas, hahanap ka, magbubutas ka ng kung ano para makapasok ka sa loob, 'di ba? And Jesus is the only way. Siya lang yung door para tayo ay makaparoon sa langit. 'Di ba? So, I am the door, sabi niya ganon. Verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Kung sino man ang sa kanya ay papasok, hindi pwedeng pumasok sa iba, sa kanya lang.
Kasi siya yung door, siya yung pintuan. I am the door. Next, I am the good shepherd. John 10:11-14. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa. Literally, sa isang church, sabi niya, bahala na sila kung may gustong umalis. Kung di nila kaya, may naalala ba kayo na ganun? Sorry po Nakita ko lang kasi to Kung yung mabuting pastor, sabi niya, hindi niya hahayaan na may mga dumarating na lobo at pinababayaan na yung mga tupa at tumatakas. Ang ginagawa niya, inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Yun yung ginagawa ng lobo Pero, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. May nakita po ba kayong verse na ganito sa Book of Psalms? Psalms 23. So, alam niyo po ba yon? The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, si Jesus po yun. Imagine sa Psalms 23, binanggit ni David. Then, dito sa John 10:11-14, kinonfirm ng ating Panginoon, I am the good shepherd. Hindi ko kayo pababayaan. I shall not want. Diba? Then, I am the resurrection and the life. John 11, verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Grabe no? Ang dami pong mga founder ng mga religions na nabuhay talaga sila dito sa lupa. Diba? Sila Muhammad, sila Buddha. Mga nabuhay talaga sila dito. Pero namatay din sila. Pero ang tanong, nabuhay ba sila uli? Hindi. Pero si Lord, sabi niya, I am the resurrection and the life. Kaya, sabi dito sa binasa natin, di ba, ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ito po, itong katawan natin na to, ma-expire to, may expiration po itong katawan natin na to. Pero sabi doon, pag sumampalataya sa tayo at sumunod sa Panginoon, bagamat mamatay itong ma-expire, itong lupang katawan na to, gayon may mabubuhay siya. Because Jesus is the resurrection and the life. Okay, next. Verse 6, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Memorize niyo po ba to? I am the way, the truth, and the life. Ano po? No one comes to the Father except through me. Siya lang po yung daan. Siya lang yung katotohanan. Sa Kanya lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong iba. Iba kasi sasabihin, dito kayo sa religion namin, dito kayo pumasok, maliligtas kayo. Or, ang dami na nagsasabi na sila yung way, pero hindi Isa lang po yung way. Wala nang ibang daan. Isa lang po. Sino raw? Si Jesus. I am the way, the truth, and the life. Sa Kanya lang po merong kaligtasan. Wala pong ibang religion, walang ibang mga tao na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi sa Panginoong Jesus. Kaya, ang ganda po, i-memorize natin itong John 14:6. Siya lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Panampalatayanan po natin to. Meron tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Next, ika-7 po na I am the true vine. John 15:1-5.
Basahin po natin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. So imagine niyo yung metaphor. Si Lord daw yung puno ng ubas. Yung ama, God the Father, siya yung magsasaka. So bawat sanga, siguro kasama tayo dito sa sanga na to. Imagine niyo nakasama tayo doon sa mga sanga na to ng ubas. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ano raw gagawin? Inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Alam to ni Brother Norbin. Tama ba yun, bro? Kailangan magputol ka yung mga sanga na hindi kailangan. Pruning. Para daw po, yung nutrition, wala nang pupunta doon. Sa mga maayos na sanga na pupunta, di ba? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Manatili raw po tayo sa Kanya. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Yun po sabi sa atin ng Lord. Jacob, manatili ka sa akin, sabi ni Lord. Rafael, manatili ka sa akin, sabi ni Lord. Diba? Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Marami na po ba tayong bunga? Doon pa lang sa bunga ng banal na espiritu. Ilan po ba doon yung meron na tayo? At ilan yung wala? Sana mas marami yung meron na, no? Kaysa doon sa wala. Okay? Next. James and John started out as out of balance. Wala silang balanse. Kung ano yung maisipan nila, magalit sila, gagawin nila, to the point na magpababa sila ng ulan, ng apoy, para tupukin yung mga ayaw sumunod. Pero nirebuke sila ng Lord, di ba? Naalala niyo po yung binasa natin kanina, nirebuke sila ng Lord. Wag, hindi ganyan. Out of control po yung magkapatid. Lacking love. Kaya tinawag sila na Boanerges, sons of thunders. Pero nung nakita po nila, naging balanse yung buhay nila kay Jesus, they learned to balance truth with love. Pag-ibig. Isa po yan sa binago ng Diyos sa buhay nitong magkapatid na si Santiago at si Juan. At kababaan loob. Alam ko po na yan din po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron po bang gusto maging humble? Sabi, pag nagtanong ka kung sino yung humble at may nagtaas ng kamay, humble ba siya? Hindi. Ma-pride siya. Ako humble ako eh. So, hindi po. So, ang gusto ng Diyos, yung katulad ni John, hindi niya mabanggit yung pangalan niya, nakatapat yung pangalan ng Panginoong Jesus because I am nobody. I am nobody. Gusto ko lang na maalala ako na alagad na minamahal ng Panginoon. Kaya po pala siya tinawag na John the Beloved. So dalangin ko po sa bawat isa sa atin na yung pag-ibig, yung kababaang loob na natutuhan po nitong magkapatid na to, ay matutuhan din po ng bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Lord, katulad din po kami ni na Santiago at Juan. Madalas, pabigla-bigla ng mga desisyon, ng mga iniisip. Madalas napoprovoke sa galit. Tapos binibigyan pa namin ng reason yung sarili namin. Pero Panginoon,
Turuan mo po kami. Nawa Lord, at the end of the day, pag nakaharap ka namin, masabi mo, well done. Kasi na-overcome mo na yon. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Hayaan mo po, Panginoon, na baguhin mo po ang puso, ang isip, ang buhay ng bawat isang naririto sa amin. Isapamuhay namin ang katotohanan ng salita mo. Isapamuhay namin yung biyaya mo, yung kababaang loob, yung pag-ibig. Kahit madalas yung mga taong nakapaligid sa amin ay hindi kaibig-ibig. Gawin mo po kaming katulad mo, Panginoong Jesus, na makita ka sa buhay namin. Hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa araw-araw. Nawa yung mga kaibigan namin, mga kasambahay namin, mga kapitbahay namin, makita yung pagbabago na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam ko po na ito ang nais mo, na lahat ng mga anak mo ay maging closer pa sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Malwalhati ka, maitaas ka, maparangalan ka sa buhay ng bawat isa sa amin at sa iglesyang ito. Salamat po, Panginoon. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.